Nasa linya ang overall chairperson nga po ng House Quad Committee, Representative Ace Barbers. Magandang umaga po, Kong. Hi, good morning. Si Chacha po. Si Chacha at saka si Ted. Hi, Chacha and Ted. Morning. Good morning po. Good morning po, Rep. Thank you for being on the show. Mukhang medyo bumabawi pa kayo ng tulog dun sa naganap na hearing kung saan inabot na nga po kayo ng madaling araw. Kong, gusto ko muna malaman, paano po napasok dito sa hearing last week itong pangalan ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza? Siya po ba mismo ang lumapit sa Quadcom? Yes, totoo yan, Chacha, no? Kasi nung siya'y lumapit sa amin through a common friend, no, ni Congressman Dan Fernandez, nagsabi siya doon na siya'y nakokonsensya at gusto niya magsalita. So, kasi hindi namin napapansin na yung kanyang testimony pala ay tungkol dito sa pagkakapatay kay General Barayuga. Until siya'y umamin at sinabi nga niya na meron siyang gustong sabihin. Kaya sinabi namin na dito sa Quadcom, meron ho kaming pamantayan. Meron din ho kaming mga requirements na kailangan niyang comply. Unang-una, yung magbibigay siya ng sinumpaang salaysay. Nang sa ganon ay hindi kami mabaliktad sa future, no? Kasi usually yun ang nangyayari. Pangalawa, kailangan i-vet muna siya ng aming legal team para tingnan namin kung ano yung bigat ng kanyang testimonya. At nakapasa naman siya rito, kaya nung siya nakapasa, binigyan namin siya ng oras dito sa aming investigation sa Quad Committee hearing. Ito po sinasabi ninyo na through Representative Dan na siya lumapit, na kaibigan din po ni Kong Dan. Kailan pa po itong naging paglapit ni Lieutenant Colonel? Is it just this month? Recently lang po ba ito? Kung di ako nagkakamali, siguro mga 2 to 3 weeks ago. Meron ng ganyang information at kailangan nga niyang muna mag-comply doon sa aming requirements bago namin siya isalang, no? At nung siya ay naka-comply, bigyan naman po siya ng pagkakataon na makausap at ma-interview ng aming legal team. Yun po ang nakita namin at meron palang mabigat na testimonya siyang sasabihin at binigyan namin ng weight ito dahil ito ay admission against self-interest, no? At isa sa pinakamabigat na testimonya yung ganyang klase na merong ganyang klaseng motibo. I'm sure sinasabi nyo nga kanina, bago nyo po ito iniharap sa hearing mismo sa Kamara, nagkaroon din po siya ng pagharap muna sa legal team ng Quadcom. Na-check nyo na rin po itong pagkatao ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Gaano po siya ka-credible at sino po siya para din sa kaalaman itong mga nakikinig sa atin ngayon? Yes, dinet muna siya ng aming legal team sa pamamagitan ng interview, pag-background check sa kanya. Siya ay operatiba sa dating membro ng Drug Enforcement Unit, no, sa regional level dito sa NCR. Number 1. Number 2, meron siyang rango na Lieutenant Colonel. Number 3, yung instances na kung paano nangyari yung pagkakapatay kay General Barayuga ay tumutugma naman dun sa initial report na nakuha namin, no, kung paano nagawa, sino ang paano na-execute, no, yung plano. Kaya yun ang aming basihan at nakita nga namin na siguro dapat nating ilabas ito dahil nga ang pinakamabigat na dahilan ay yung kanyang admission against self-interest. Sabi niyo nga, lumapit po siya 2-3 weeks ago. Since then, nasa kumbaga tight security na po ito kasama po yung kanyang pamilya kasi hindi biro-biro po yung kanyang isiniwalat dun sa naganap na pagdinig. Actually, hindi. No? He just walks in casually. Meron naman siya mga kasama, may nakikita naman kaming kasama. Kung di kami nagkakamali, baka yung mga kasama niya, siguro mga kasamahan din niya sa PNP. Kaya although sinabi naman niya na natatakot siya sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya. Hindi naman niya dinena iyon, no? Hindi niya pinagkaila, ika nga. Sabi nga niya na kaya siya ay lumapit para mabawasan daw yung kanyang guilt, no, o yung kanyang guilty feeling dito sa pagkakaugnay
sa pagkakapatay kay General Wesley Barayuga. May nahanap po ba ang Quadcom na mas magpapatunay dito po sa mabigat na paratang nitong si Lieutenant Colonel Santi Mendoza? Yes, merong isang witness na nagko-corroborate sa statement ni Santi Mendoza. Ito yung former police, membro rin ng Drug Enforcement Unit noon, na ang pangalan niya ay Nelson Reyes yata. Nelson Mariano? Yan, tama, Nelson Mariano. Siya ang isa sa nag-corroborate dun sa testimonya ni Santi Mendoza na siya ang kumuha ng mga gunman. Opo. Sige, so to follow this lead, Kong Ace, lumalabas nga po na ang kinontak muna nito pong si Edilberto Leonardo ay ito pong si Santi Mendoza na kumontak naman dito po kay Nelson Mariano na kapwa niya pulis para maghanap ng gunman. That's correct. Okay, opo. Sige, bago po itong lahat, ano daw ang motive para ipapatay ito pong si retired General Barayuga? Pagkakasabi sa kanya, ito daw ay isang high-value target nung kasagsagan ng war on drugs. Ito daw ay isa sa mga miyembro ng PNP na considered involved sa usapin sa droga. Kaya nga na-consider siyang high-value target. Ito namang sila Colonel Mendoza, si Santi Mendoza, sinabi niya na he just followed orders from his upperclassmen, kasi nga upper-class niya itong si Colonel Edilberto Leonardo at alam niya at hindi matatanggi sa buong PNP na nung panahon ng kasagsagan ng war on drugs, mabigat talaga ang partisipasyon ni Colonel Leonardo at Colonel Garma dahil ito daw po ay malapit dun sa hierarchy o opisyal ng mga PNP at ng ating gobyerno. Opo, yun po ang sinasabi nga na supposed to be ay dahilan kung bakit kinakailangang itumba ito pong si General Wesley Barayuga. Pero ano ang motibo nila Ruina, Garma at Leonardo? Talaga, ito ba'y lumabas na ano talaga ang kanilang motibo para ipapatay itong board director ng PCSO that time na si Wesley Barayuga? Well, kung pakikinggan natin yung report ng SITG, yung Chief of Police na nagporma ng task force sa City of Mandaluyong nung una, ang ini-establish nilang motibo raw sa pagkakapatay kay General Barayuga ay personal grudge o hindi kaya ay family issues, Yun ang establish ng motibo doon nung nag-imbestiga. Nung umakyat naman ito sa CIDG, dahil turn over daw po itong report sa CIDG, lumalabas naman na motibo, dahil nga daw may pagkakaugnay dito sa usapin sa droga. Kaya talagang nakakalito, Ted, Kaya nga etong pamilya ni General Barayuga ay nagpasalamat sa Quadcom dahil nga meron pong lumabas sa hearing namin na witness talaga na may kinalaman sa pagkakaplano sa pagpatay dito kay General Barayuga. Isang anggulo na hindi daw natingnan nung unang mga panahon nung nag-iimbestiga ang ating PNP. Opo. Tama bang pagkakarinig ko sa pagsunod ko sa inyong ginagawang hearing? Ang motibo nitong sila Garma ay dahil sa sagabal itong si Barayuga sa mga gusto nilang gawin sa loob ng PCSO? Mukhang gano'n na lumalabas sa ngayon, Ted, na meron daw para hindi pagkakaunawaan itong si Garma at saka itong si Barayuga bilang corporate secretary ng PCSO board. Lagi pong nagkokontrahan daw po. Isa yan sa mga anggulong ngayon tinitingnan. Opo. At yung kasing mga impormasyon nga na ibinahagi nitong sila Santi Mendoza at saka itong sila Mariano na nung pinagpaplanuhan na po ang pagpatay dito kay Wesley Barayuga, ang impormasyon mismo nang gagaling kay Garma na idinadaan dito po kay Mendoza o rekta ho ba ito? Kasi ang sinasabi po, para mabilis ma-identify
ang sasakyan, mabilis ma-identify ang whereabouts kasi binigyan siya ng sasakyan, itong si Barayuga, at driver ng PCSO. No? Opo. At dahil nga doon, madali na siya matunton at malaman kung nasa saan siya. At yung daw hong fateful day na yon ng July 30. Opo. Ng year 2020, yun na nga po, pati ho yung picture, lahat ng detalye, ibinigay dito po kila Mendoza, na ibinigay naman din po kay Mariano na siya ho namang kumontak doon sa talks para abangan na po itong papatayin nila na si Barayuga. Ganun ho ba yun? Oo. Hindi, Ted, si Tox ay CIDG personnel, no? Siya ay police na naka-assign sa loob ng PCSO sa office ni Colonel Garma. Anong pangalan talaga nito si Tox? Kausapin Sergeant Kausapin Jeremy Kausapin yata. Jeremy, no, kung hindi ko nagkakamali. So siya ay assigned doon sa loob ng PCSO sa office ni Garma. At lahat ng information tungkol sa kay General Barayuga, kung anong oras umalis, anong sasakyan, anong plate number, ang nagbibigay doon sa kay Nelson ay itong si Tox. Si Nelson naman, Mariano, siya naman ang nagbibigay doon sa alias Lolo, yung sinasabing gunman. So malaki ang partisipasyon nitong Tox, alias Tox, o yung si Sergeant Kausapin, dahil siya ang nagbibigay ng info mula sa loob, dahil nasa loob siya. Alam niya kung nasa opisina pa si General Barayuga, alam niya kung anong oras umalis, alam niya kung anong sasakyan at ano yung plate number. Lahat po ng information na yan, nung lumabas si General Barayuga sa opisina sa PCSO, ay ibinigay doon kay Mariano, na siya naman nagpasa ng info doon kay alias Loloy. Opo, yung nonoy na yan, yan ang hindi pa identified. Hindi pa na-identify. Pero according kay Nelson Mariano, kapag ito'y nakita niya, ay ma-identify niya. Okay. So, Kong Ace, ang nakakadismaya dito, dahil mga pulis ito na may contact na mamamatay tao. May contact na for hire na mamamatay tao. Yun ang nakakagulat talaga, Ted, no? At mukhang ganun lang kadali, no, para sa kanila kumontak ng mga sinasabing ang mga mamamatay tao. Kagaya nitong si Nelson Mariano, dati po siyang pulis, no? Siya ay na-discharge sa isang administrative case, no? Kaya nung siya ay na-discharge, mukhang nag-iba ng linya, naghanap ito ng ibang kabuhayan siguro, kaya dito siya nakapasok sa ganyang klaseng trabaho. Sige po. So ngayon po ang kainaman sa sitwasyon, ito pong si Santi Mendoza at saka yung Nelson Mariano ay nagko-corroborate sa kanila pong mga statement, kumbaga, no? Hindi lang ito isang tao. Okay. Yes. Sige po. So, sa ngayon, sir, si Edelberto Linardo ay naka-detain dahil na contempt. Di po ba ha? Yes, naka-detain siya ngayon sa House of Representatives Detention Facility. At kasalukuyan, I think in the coming days, Ted, magkakaroon ng parang preliminary investigation siguro itong ating DOJ, no, through the NBI at saka yung mga prosecutors. Malamang baka diyan kumuha ng mga information at siguro baka ma-file ng kaso. Opo, si Garma ngayon na-lift na ba yung kanyang contempt? Ay hindi pa, Ted, no, kasi kinontempt siya ng Quadcom hanggat matatapos itong mateterminate itong committee hearings ng Quadcom. This will probably end by next year, no? Depende ito sa mga makakalap namin pang ibang impormasyon. Okay. So, bago ang ilang pangkatanungan ni Chacha, kung ang pangkalahatan kasi nito sa pakikinig ko po sa hearing na yung pong listahan, di ba, ng mga sinasabing mga taong sangkot sa illegal na droga, di ba? So, yes. Ito pong si Wesley Barayuga, wala naman sa listahan. Pero nung napatay na siya, sinama na sa listahan. Ano po ang inyong kwento ron, sir? Yes, totoo. Kami nga nagulat din, Ted, no, na kasi yung initial report, wala naman pong
wala naman pong partisipasyon si General Barayuga sa usapin sa droga. Pero nung na-assassinate na siya, nung gumawa ng report, naisama na siya. Kaya isa rin yan sa amin tinitingnan, Ted, no, kung bakit nagkaganon. Kasi bakit, ano ba itong listahan ng mga drug personalities? Ito ba'y gawa-gawa lamang? Ito ba'y may basihan? Kaya isa yan sa amin tinitingnan sa ngayon, Ted. Napakarami kasi niyan. Kung di kami nagkakamali, siguro mga 2 inches thick na libro yan o listahan yan. At tinitingnan po dyan, marami po ding nagaya si Mayor Jed Mabilo. Siya ho ay isinama doon sa report, no? Na napatunayan naman na wala naman palang pagkaka-involve itong si Mayor Jed Mabilo. So isa yan sa tinitingnan sa ngayon ng committee kung paano ba nagkakaroon ng pangalan ng isang tao diyan sa listahan. Opo. Malinaw na ho ba din kung sino ang gumagawa ng listahan at kapag ba nasa listahan, automatic papatayin ka na? Ted, meron na kaming idea pero yan ang siguro kung makakakalap pa kami ng ibang ebidensya at meron pong witness na magsasalita tungkol dyan, siguro sa susunod naming hearing, kung matutuloy ito, siya magsasabi kung paano nangyari yung listahan. Opo, kailan po ang inyong next hearing po, Kong? Kasi filing na po by tomorrow at 1 linggo po ito mahigit. Ano pong inyong schedule? Siguro a week after nitong filing namin kasi naka-break po ang Congress hanggang November 4. Pero meron pong instruction si Speaker Romualdez na patuloy ang mga committee hearings kahit po naka-break ang Kongreso. Okay. Opo. Yes po. Kung dun sa mga napanood ko po sa hearing, may isang congressman din na nagtatanong dito kay Garma kung maayos ba yung kanilang ugnayan nitong napatay po na dating pulis at board member nga nitong PCSO noon. Ang sumagot siya, sinasabi niya, wala daw po silang alitan at kapag ka daw may board meeting, nagte-take notes lang naman daw po. Ito pong si Barayuga. Doon nga, kaya nga po nakakapagtaka na meron palang mga instances na kung saan meron pong argument at meron pong kontrahan sa policy na pinapasa nitong board between the board secretary at saka ito sa GM, si General Manager Garma. Si General Barayuga po kasi ay isang abogado. Kaya siya ho ay merong mga punto na sinasabi kapag sila po ay nagmi-meeting sa board na tungkol sa mga policies about Lotto, about STL, about ano po ba, peryahan ng bayan, etc. During the time, yung mga time na yon. Kaya meron pong mga hindi pagkakaunawaan itong si General Barayuga at saka yung dating GM na si Garma. Oo. Nabanggit niyo po yung STL na nasabi din po dun sa pagdinig ni Kong Dan, yung tungkol dun sa paglagay ng PCSO ng 2 milyon doon daw sa STL Foundation. May kinalaman din po ba ito doon? Marami kaming nasilip dyan sa PCSO na mga ginawa ng dating GM na kung saan ay merong punto sa sinasabi natin violation ng Republic Act 3019 o yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Isa yan din sa aming mga magiging rekomendasyon sa aming committee report dahil mukhang naabuso yung sinasabing trust and confidence appointee. Kaya yun ang tinitingnan din namin. Oo. Sa susunod po ba na pagdinig, ipatatawag natin yung mga nasa board noon ng PCSO para lang mas tignan kung talagang nagkakaroon ng alitan yung dalawa pagka may mga board meeting sila? Yung isang in-interview doon na inimbitahan namin, si dating General Pinili, ay classmate po ito ni General Barayuga sa PMA. Okay. At according to him, siya po ang presidente nung board. During that time at wala naman siyang nasabi na merong hindi pagkakaunawaan, pero yung ibang mga witnesses ay merong sinasabi na merong mga policies na ginagawa na medyo minsan nagkokontrahan sila. Yun hong pagtatalaga ng Mandaluyong City Police Chief daw, may nagkaroon ng papel si Garma at saka si Leonardo. Kaya talagang sa pangkalahatan po na plano, pinagplanuhan talaga, pati yung mag-iimbestiga sa lugar. Kasi ang sabi daw,
dapat sa Mandaluyong nyo tirahin yan. Ganun po daw instruction? Well, kasi Ted, no, Chacha, no, etong si Colonel Grijaldo, yung dating chief of police diyan sa Mandaluyong, ay classmate ni Colonel Garma sa PNPA. No, class 97 sila. Kaya may tinitingnan ding anggulo ngayon ang CIDG tungkol diyan, no. Pangalawa, tinitingnan din kung ano ba yung naging spot report at police report nung dating chief of police dyan sa pagkakapatay dito kay General Barayuga. So maraming natingnan, nabuksan ngayon na anggulo, Ted. So kasi nga, nung pinakikinggan ko, mabubuong yung kaisipan na ano ho ito, no? Pati ultimo sa lugar kung saan siya dapat patayin, specific sa Mandaluyong daw, kasi nga yung chief of police sa kanila. Yun po sinasabi. Yes, so yun ang isa sa mga anggulong lumalabas. In fairness naman dun sa dating chief of police, I think he will allow naman to subject himself to an investigation. Opo. Kasi active PNP officer pa rin po si Colonel Grijaldo eh. Okay. So siguro baka itong inutos na investigation ni Chief PNP Marbil, siguro masasalang dito si Colonel Grijaldo. So ngayon sir, kasi kung ikaw din ay nag-oobserba sa demeanor nitong si Edelberto Leonardo, pati itong si Garma, sila din po sinasabing sangkot sa pagpatay doon sa mga bilanggo sa Davao Penal Colony ng mga Chinese na mga sinasabing drug lord. Ano ho ito? Parang di ba, parang relax na relax lang, parang simpleng tangge, hindi, wala kaming kaugnayan dyan. Paano po natin dapat tangkilikin ito, itong mga pangyayaring ito at informasyon na ito na mukhang parang criminal syndicate operating within the government? Alam mo, Ted, kaya dapat talaga magkaroon ng isang malaliman na investigasyon dito sa pagkakadawit nitong dalawang dating opisyal sa PNP, no? Si Colonel Garma at saka itong si Colonel Leonardo. Hindi common knowledge sa buong PNP kung sino itong dalawang ito nung panahon ng kasagsagan ng war on drugs. In fact, may mga, kung natatandaan nyo, si former Mayor Tommy Osmeña noon, sinasabi niya na nung na-assign daw itong si Colonel Garma dyan sa Cebu bilang chief of police, marami pong namatay dun sa war on drugs, no? At mukhang merong kung natatandaan mo, Ted, no, na merong isang anggulo na tinanong si Congressman Romy Acop na meron siyang tinanong kay Colonel Edelberto Leonardo kung alam ba niya kung ano yung Kingsmen, no? Yung Kingsmen daw apparently, no, ay isang grupo na mga PNPA graduate sa class 96 o 97 kung di ako nagkakamali, na may kinalaman dito sa war on drugs, dito sa pagpapatakbo ng STL, etc. Yan po ang tanong ni Congressman na Acop Tinanong niya yan direkta kay Colonel Leonardo. So mukhang kailangan talaga ng malalimang investigation dito. Ito pong si Leonardo ay NAPOLCOM commissioner ngayon. Makaapekto ho kaya ito sa kanya ngayong kredibilidad bilang NAPOLCOM commissioner considering that they decide on police cases? That's correct. Kaya nga merong panawagan na siya tanggalin na sa NAPOLCOM, no? Dahil nga marami pa hong gustong magsalita na pulis. Kaya nung nababanggit ko noon, Ted, nung tinanong niyo ako kung sino pa yung mga witnesses, sinabi, di ba, kung natatandaan niyo, sinasabi ko palagi na marami hong gustong magsalita. In fact, lahat po yan ay pinai-interview namin, binivet po namin yan, at kapag sila ay willing na magbigay ng isang sinumpaang salaysay, diyan po namin tinitingnan, no, kung sila po isasalang sa Quadcom hearings or not. So sa huling 7 hearing ng Quadcom, kung napapansin nyo, meron pong mga witnesses na bigla na lang lumalabas na may kinalaman dun sa usapin ng Quadcom.
So marami pa, Ted, no? Marami pang binivet ngayon yung legal team, marami pang binivet yung aming Quadcom Secretariat para mapag-aralan kung sino pa yung ano. Marami pang gusto magsalita, mga active and retired PNP officers. Kung Ace, alam po naman namin na may hangganan lang din ang inyong investigasyon dito kasi unang-una magka-campaign period na at baka ho sa dami nitong mga pwede hong ninyong maging testigo hindi nyo na ho kayanin pa. May mga nagsasabi na baka kailangan din dito ng maka-wrap up kayo, magkaroon na kayo ng rekomendasyon at magkaroon ng truth commission na ito lang talaga ang focus at mapanagot ang dapat managot, lalo na po itong ibang mga pulis na involved dito para ho magkaroon ng katarungan doon po sa mga pinatay nang wala man lang pong kadahilan. Well, Ted, tama, no? Kasi isa yan sa magiging rekomendasyon namin. No? Kung sakasakali po na hindi namin matapos hanggang December siguro itong aming investigation, we will just recommend doon sa aming committee report na magkaroon ng isang komisyon na siya magpapatuloy ng mga investigation at ita-turn over ho namin lahat po ng hawak namin ng mga testimonya, affidavits, at mga witnesses nang sa ganun, mapagpatuloy nila yung na umpisahan nitong Quadcom. Okay, sige Pero po. kung kaya po naming matapos, base lang po sa aming nahahawakan ng mga ebidensya, both documentary evidence at testimonial evidence, magre-recommenda na ho kami ng aming committee report. Initially, nagsabi na po kami kung ano po yung mga proposed legislation. We have 19 proposed legislation na gagawin namin. Ito ang pinakamadali siguro, pero dun sa pagkakadawit ng mga tao o mga personalidad sa mga kaso, siguro tama ho kayo. Yung commission na gagawin, yung truth commission na yan, ang siya na lang po magpapatuloy. Okay, sige po. So sir, magawi ako kay Jiang. Ano ho ang basa niyo ho dito? Dito po sa inilabas din sa Quadcom hearing tungkol sa sinasabing pahayag ng isa sa mga kapwa spy umano ni Alice Go. Nako, kami nagulat nung lumabas yan Ted, no? Kaya nga binigyan namin din ng oras para mapag-usapan sa harapan mismo ni Alice Go yung video na yan na inaamin nung siya na siya ay isang spy, no? Gaya din daw ni Alice Go. Wala naman po siya makukuha kung siya ay magsalita tungkol dyan. At kaya kung nakita nyo kung ano yung reaksyon ni Alice Go nung pinalabas namin yung video na yan, ay parang siya ay galit na galit. No? At kitang-kita na talaga namang inaasahan namin i-deny niya. Gaya nung kanyang laging ginagawa. Opo, ang sabi ng kanyang abogado, baka AI yan. Artificial intelligence lang yung lumabas na yon na tao na nakapanayam. Bagamat ang DOJ po nagsabi na ito po yung kanilang iimbestigahan, susuriin, kayo po sa Quadcom, may balak ho ba kayo to although ito ho naman ay Al Jazeera Network, na isa rin po sa mga kinikilala po sa pangkalahatan, na news organization. Pero kayo sa Quadcom, meron ba kayong gagawin to really verify the authenticity of the person? Well, we will leave it up to the DICT at saka sa PNP to have it authenticated. Kasi sila naman po yung mga experts dyan. Okay. Kami naman ay maghihintay lamang ng report mula sa kanila. Okay, sige po. So, Kong Ace, ang inyo pong next hearing, wala pa po yung petsa ito? Siguro, tinitingnan namin yung week ng between 15 to the 20th. Diyan namin tinitingnan. Okay. Yung October 15 to the 20th, baka meron kaming hearing dyan. Opo. Sige po. And then, meron pa hubang kaming aasahan pa na mga habang kayo po'y naka-break na mga development na maaari pong magpatibay pa sa mga teorya na inyo pong isinusulong sa 4 na komite? Ted, yung aming legal team at yung aming secretariat sa Quadcom ay patuloy yung kanilang vetting, patuloy yung kanilang pag-i-interview dito sa mga gustong magsalita. Napakarami po kasi nila. But hindi po hindi naman po lahat ay aming bibigyan ng pansin. In fact, meron nga kaming tinanggihan, Ted, na isang witness sana na napakaganda nung kanyang statement.
Pero because napakaganda nung kanyang statement, ay nagduda ho kami. Umabot pa kami sa punto na siya ay nagkaroon ng psychiatric examination at muntik na nga po mag-polygraph test. No? Kasi para makumbinsi ho yung mga miyembro ng Quad na kung totoo nga ba yung sinasabi nito. Kaya at lumabas dun sa aming evaluation sa kanya at evaluation ng secretariat na hindi po siya dapat paniwalaan. Meron po siya kasing signs of being a pathological liar. No? Kaya diniscard po namin yan. Hindi po namin binigyan ng ng pansin. Ngayon, marami pa rin po na ini-interview, binivet nitong aming legal team. Opo. Kasi nga dapat din mag-ingat kasi pag kayo napasukan ng isa na dispalinghado, masisira ang kredibilidad, di ba? Kapag may isang lumabas diyan na na kumbaga patibong, madadamay ang buo ng kredibilidad po ng Quadcom. That is corrected. Kaya maingat po kami. Alam mo, kaya ho pini-interview talaga namin na kailangan kasi very historic at saka unprecedented itong pag-create ni Speaker Romualdez ng isang Quadcom dahil napakahalaga nung usapin na tinatalakay nitong Quadcom na ito. Kaya maingat po kami sa sa credibility. Of course, hindi man po natin malalahat, no? Meron din po tayong kumbaga na hindi po perfecto, ibig kong sabihin, no? Kaya talagang maingat po kami. Okay, sige po. Salamat na marami, Kong A, sa inyo pong panahon at kami po ay nabigyan po ng sapat at tamang informasyon sa napaka-importanteng isyong ito. Salamat po, Kong Ace. Mabuhay. Thank you very much, Ted and DJ Chacha. More power sa inyo. Apo, salamat po na marami. Yan po si Congressman Ace Barbers po, ang lead chairman sa Quad Committee na ito na nag-iimbestiga po sa iba't ibang isyong pambayan. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.